Lono, so gusto ko malaman nyo no, na marami sa atin dito no, na mga tao no, na hindi talaga tumiwalag or lumalayo or umiiwas no, sa paglilingkod nila sa mga Diyos-Diyosan no. Kahit pa no, maraming mga pagkakataon or mga babala ang ating Panginoon na sana na dapat ang tao ay lumayo dito at tigilan na nila ang pagsamba sa mga rebulto or mga Diyos-Diyosan or mga santo na ginawa nilang mga imahe mula sa mga kahoy or mga simento or bato or saan man yan galing no. Gusto ko malaman nyo no, na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay nagiging pintuan or nagiging daan ito patungo sa kalaglagan ng bawat isa no, na sumasampalataya sa ganito, kalaglagan at kaparusahan sa impyerno. Ito talaga yung nagiging kumbaga pinaka-shortcut na daan patungo sa mga tao na hindi talaga makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Marami ding mga mangmang no, na mga pare or mga sino man yung mga follower ng mga ganito no, ng mga tao no, mula pa noon sa panahon ni Jeho no, sa mga yung mga tao no, na gumagawa ng kakaibang o ano-ano man yung mga ginawa nila no, na para lamang magmilagro yung Baal. So ganito rin yung mga tao na ito no, na palaging ini-encourage sa mga church leader or mga pari or mga tao rin no, na mga mahigpit yung paniniwala nila no, na in-encourage na no, na ang mga tao is patuloy silang kahawak sa kanilang pananampalataya no, kung ano man yung kinalakihan nila no, na paniniwala no, sa pagsamba ng mga rebulto or imahe or mga birhen, kung saan yung mga tao na yan is wala na talagang kaalam-alam sa mga nangyayari dito sa ating mundo. May mga tao rin no, na binubulag ni Satanas yung mga isipan at puso upang hindi makaintindi, kung saan palaging tumatawag at humihingi ng tulong or gabay or biyaya sa mga rebulto na ito na gawas kahoy na nakalagay sa isang aquarium na puno ng mga salamin. Kung hindi ka lang bulag, kung hindi ka lang mangmang, sinasamba mo ang isang bagay na walang buhay, mas mabuti pa yung isang manika no, na remote control na gumagalaw at nagsasalita kaysa i-compare mo dyan sa mga rebulto na yan na wala talagang kabuhay-buhay. Tatanggalin mo yung mga kamay niyan is ano lang yan, may mga lansang pa or mga pako or mga kinakabitan niya mga epoxy or ano man, tapos pinipinturahan para magmukha talaga siyang tao upang bulagin na ang mga tao no, na walang alam sa katotohanan patungkol sa kalooban ng ating Panginoon at patuloy silang mananampalataya at sasamba sa mga ganitong mga bagay na walang mga kwenta. No, dito nga sinasabi ng ating Panginoon no, sa sulat ni Jeremiah 23 verse 12 no, patungkol sa mga tao no, na lack of understanding talaga no, na patuloy na sumasamba sa mga ganitong bagay no. Sinasabi ng ating Panginoon dito sa Jeremiah 23:12 no, sabi niya no, kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas, sila ay madarapa at mabubuwal, padadalhan ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. So malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan no. Gusto ko malaman niyo ulit-ulit itong mga rebulto na ito or mga Diyos-Diyosan na yan na sinasamba ng mga pagano, itong mga tao na yun no, na nagpatawag sa kanilang mga sarili no, na mga Kristiyano pero hindi namumuhay sa salita ng ating Panginoon or sumusunod sa kalooban ng ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Kaya sila ay nagiging pagano dahil nga sa mahigpit na paghawak nila at pananampalataya nila sa mga rebulto o Diyos-Diyosan no. Itong mga Diyos-Diyosan na ito, gusto kong malaman nyo no, na dala nito is apoy ng kaparusahan apoy ng kaparusahan para sa mga tao na sumasamba dito. Nagiging daan ito or pintuan patungo sa mga tao no, na nagiging parang kahoy na walang ending kundi magiging panggatong pagdating ng araw. Apoy na walang tigil, apoy at asopre no, na siyang dahilan dito ang ending ng mga tao no, na binubulag ni Satanas para patuloy na mananampalataya sa walang kwentang kahoy no, ng mga rebulto no, na patuloy nilang inahawakan at sinasamba no, na hindi talaga nila maunawaan kung ano yung katotohanan patungkol sa kalooban ng ating Panginoon. Marami din no, na halos kumbaga hindi marami kundi halos talaga sa mga simbahan no, na pinupuno nila ng mga rebulto or mga Diyos-Diyosan. Dinumihan nila
yung templo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga rebulto. Kahit anong mga rebulto, Diyos-Diyosan, mga kahoy, bato, pinupurma ng mga tao, sinasamba nila, dinadasalan, pinoprosesyonan, o ano man yung ginagawa nila. Sinasabi ng ating Panginoon dito sa Jeremiah 32 verse 34, sinabi dito no, na inilagay pa nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa aking templo at sa gayoy dinumihan nila ito. So klaro, no, klaro. So gusto kong malaman ninyo na walang mga tao na gumagawa nito, na sumasamba sa mga rebulto, na makakapasok sa kaharian ng langit. Klaro yan sa sinasabi dito sa 1 Corinthians ba yun? Sa sinasabi ni Apostol Paul na walang mga tao na tagsamba ng mga Diyos-Diyosan na makapagpamana sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Dito din sa Revelation, sa sinasabi ni Juan sa Revelation, no, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa labas andoon ang mga sinungaling, magnanakaw, mga sorcerer, mga tagasamba or mga sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Doon sa labas, ang parte nila ay apoy na kaparusahan, yung impyerno, which is pangalawang kamatayan or the second death. Ito yung patutunguhan ng bawat tao na patuloy na sumasampalataya sa mga rebulto na wala talagang kabuluhan. Hindi ko alam kung paano, kung bakit no, ang mga tao is patuloy pa rin at hindi pa rin nila naunawaan na wala talagang buhay ang kanilang pinaglilingkuran. Kung makabalik lamang yung mga tao no, na bumabagsak sa kaparusahan dahil sa pagsamba nila mga Diyos-Diyosan, bibigyan sana ito ng mga babala itong mga taong ito na itigil ang pagsamba sa mga rebultong ito. Pero dahil nga after death is judgment, wala na makabalik mula sa kamatayan patungo sa buhay dito sa mundong ito or babalik dito sa mundong ito. Kaya itong mga taong ito ay mananatiling bulag, mananatiling bulag sa pagsamba pa rin ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ko alam kung kailan sila mamulat or hindi na ba talaga sila mamulat sa mga kasinungalingan na kanilang sinasamba. Para silang kumakain ng abo, para silang kumakain ng abo sa mga ganitong mga ginagawa nila no, na kinamumuhian nila ang Panginoon at sinusubukan nila ang Panginoon gaya ng gaya ng mga Israelita noong unang panahon, kung paano nila sinusubukan ng Panginoon sa loob ng 40 years doon sa ilang mga tao no, na sumusuhay sa Panginoon at patuloy sumasamba sa mga Baal, mga Diyos-Diyosan. Itong mga rebulto na ito is mga Baal ito. Binabalaan ko rin itong isang pare na ito, si Darwin, na sana tigilan mo yan no, na pag-encourage sa mga tao na pagsamba sa mga rebulto na yan. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo ito. Matindi ang kaparusahan na naghihintay sa iyo pagdating ng araw. Itong taong ito na ini-encourage o tinatawag niya yung mga tao na sambahin niyo palagi itong mga rebulto nito, tapos tinuturuan pa niya mga tao no, na yung mga tao daw na mamatay is patuloy daw nilang ipagdasal para daw makapasok sa karya ng langit. Hindi ko alam kung paano niyo no, hindi niyo naiintindihan kung ano yung kalooban ng Panginoon. Bakit pa kayo gumagamit ng Biblia kung hindi niyo naman naintindihan ang sinasabi dito at hindi naman kayo namumuhay sa mga salita na nakasulat dito sa Biblia? Itong mga Katoliko ang isang pasaway dito sa mundong ito kung bakit malalaglag ang isang bansa, dahil nga sa kabulagan ng mga taong ito na hindi talaga tumigil sa pananampalataya nila sa walang buhay at kahoy at bato. Kaya nga sinasabi diyan dito sa ating Panginoon, di ba, no, na kawawa kayong mga tao na tumatawag sa isang bato na ikaw ang aking ama at tumatawag sa isang kahoy na ikaw ay aking ina. Kawawa kayo. Pagdating ng araw, maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito, pagdating ng araw, makikita nyo or malalaman nyo or makikita nyo or makikilala nyo ng husto ang Panginoon. Yan ang sinasabi dito sa ating Panginoon.
So gusto kong malaman nyo, kung kayo man ay patuloy na nananampalataya dyan habang may buhay pa, umiwas kayo sa pagsamba niyan sa mga rebulto na yan. Sa oras na lalapit or sumasamba or pinupuntahan nyo yan upang sambahin yung mga rebulto na yan, kayo ay nagiging candidate sa impyerno. Sa madali, sa matagal man or madali, yung kaparusahan ipapataw sa mga tao na sumasamba sa mga rebulto. Diretso yan na walang tigil. Diretso yan na walang traffic patungo sa kaparusahan sa impyerno. Itong mga taong binulag ni Satanas ang bawat isipan upang patuloy na sambahin ang walang buhay na mga at walang kakwinta-kwintang Diyos-Diyosan na mga santo or anuman. Binulag kayo ni Satanas. Hindi kayo namumuhay sa salita ng Panginoon. Sinusuway nyo at namumuhay kayo sa mga utos ng inyong Diyos na si Satanas. Itong mga tao ito. So dahil nga sa pamumuhay nyo sa mga kasalanan or paglayo nyo sa Panginoon, hindi kayo namumuhay sa salita ng ating Panginoon or hindi kayo sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo, sinong magliligtas sa inyo pagdating ng araw? Sino? Tapos sasabihin nyo si Kristo yung magliligtas sa inyo pagdating ng araw. Sino? Hindi nga kayo namumuhay sa salita ng ating Panginoon o hindi kayo sumusunod sa mga utos ng Diyos o namumuhay sa salita ng ating Panginoon si Kristo, tapos sasabihin nyo si Kristo yung magliligtas sa inyo. Hindi, kundi mapaparusahan kayo dahil nga sa pagsamba nyo sa mga rebultong ito. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.